yung sinasabi ni Sian Gasas, sinasabi niya, yung mga, yung Miro daw ay parang pinush na maging provider para sa electronic ano ng election ng 2020, electronic provider ng 2025 election. Very vague talaga yung sinasabi ni Christian Gaza. At the end of the day, yung sinasabi niya will really hurt COMELEC. COMELEC talaga yung sinisiraan niya doon ng bonggang-bongga. And I think hindi naman talaga COMELEC yung gusto niyang tirahin doon. Kasi ang gusto niya talaga, ang intention niya talaga is to connect the Dutertes doon sa Miro. Kasi sinasabi niya, yung contractor daw yung Miro daw, yung mga local partners daw ng Miro ay mga contractor daw ng build ni PRRD. Ganon. Sabi ni Yong Hanson, nag-overtime ang Quadcom dahil sa hinahaba-haba man ng hearing nila ay hindi pa rin bumababa ang totoong rating ni VP Sara at tiwala ng tao kay FPRRD. Patuloy tayong mag-ingay sa FBYT at iba pa. Ayan, totoo. They're trying to do everything to ano talaga, to ruin PRRD and Inday. Miss Joey, ano masasabi mo sa video nilabas ni Madam Ellie about sa Singhot video na nilabas ni Maharlika na AI daw talaga yon at alam daw nila kung sinong gumawa? It doesn't matter anymore. Sabi ngayon, kung sinong gumawa, sabihin na nila. At saka, hello Madam Ellie, social media manager ka ng mga BBM vloggers. Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin, that's your bread and butter. At naipit ka sa sitwasyon. Tigil-tigilan mo ako, Madam Ellie. Diba? Si Madam Ellie, meron yung 10 hawak na BBM vloggers. At pagkatapos siya mismo, sinasabi niya, dahil sa mga nangyayari ngayon, naipit na siya. And now she made the decision to really be with BBM administration. Diba? Noong una, para sinasabi niya, naipit siya. Ngayon, it is completely, there's no hold barred. No holds barred. Ano na talaga siya, talagang papatira na talaga siya sa sa administration. Maybe because kumikita siya ng maayos doon, 'di ba? So, tigil-tigilan na yung political commentary pagka kunwari may presyo ka naman, 'di ba? Tigil-tigilan naman political commentary kung may presyo ka. Diyos ko, Madam Ellie. Huwag niyo akong inaano. Lalo na ikaw, Madam Ellie. Sulsulera ka eh. Diyos ko. Anyway, yun lang yung masasabi ko sa kanya. Ayun. Magandang gabi at maganda ka pa sa gabi, Miss Joey. Feeling pa victim si Wangag BBM. Oo, pag-uusapan natin yan. Ayan. At maraming salamat sa mga mga paunang super sticker mula kay Yang Rodillas. Hello, thank you very much. At kay I Angel, ay maraming salamat po sa inyong mga super sticker. Ayan. Okay. Teka. Sobrang daming nag-message. Teka, simulan ko muna kay Robin Padilla. Simulan ko muna kay Robin Padilla. Alam mo si Robin Padilla, nakaka-irita rin talaga eh, no? Di ba nag-post siya ng video na yung parang tinira yung bahay niya, ganyan-ganyan. Kasi di ba siya nag-explain masyado. Although, doon sa last part ng video, may sinabi, abangan na ganun-ganun daw siya. So parang, ang tawag dito, yung, kumbaga parang meron namang pahapyaw na probably it is coming from a shooting, ganyan-ganyan. Kasi syempre, artista nga naman tong si Robin Padilla. Pero alam mo yon, sana naman, Senator Robin Padilla, kayo po ay senador. So dapat, pagka nagpo-post kayo ng gano'n, nilalagyan niyo ng proper context. Gano'n. Kasi maraming taong napapraning. Gano'n lalo na sa sitwasyon ngayon. So hindi kayo dapat yung parang iiwan sa, you don't put it up in the air, yung mga ganong klaseng sitwasyon. Especially kapag kunwari nakikita na may parang violence pa na naganap, 'di ba? So I don't think it is it is appropriate. It's very inappropriate actually na nagpapasabik ka sa ganong bagay. Ngayon, kung may pelikula ka palang ginagawa, sabihin mo na agad na it is for the movie that you are doing right now. Kasi alam niyo po, kung kayo ay merong matinik na pakiramdam sa mga taong nasa baba, yung mga hindi protektado ng power, yung mga walang kapangyarihan kagaya namin, ganyan. Nakakatakot po kasi yung sitwasyon ngayon kasi parang lahat na lang ginugurgur, gano'n. And yung panggugurgur po ngayon is not really about yung, papariling ka, papatayin ka, or whatnot, gano'n. People would really try to find slightest wrong on people na gusto nilang sirain, gano'n. So kumbaga, yung mga ganito po kasi dapat careful kayo diyan.
Dapat hindi ka nagaganyan-ganyan. Actually ilang beses na nako-call out 'to si Robin Padilla sa mga inappropriate acts niya, eh. Sana pinag-iisipan niya ng mabuti. Ayun. Ayun lang, daming baliktaran ngayon kaya pala magkasama sila ni Pebbles sa na kasi ngayon galit na galit sila including Pebbles. Si Pebbles wala naman akong pakialam diyan, hayaan na natin diyang mag-self-destruct. Pero si Madam Ellie, para magsalita ka ng mga ganyan, asus tigil-tigilan mo ko. 'Pag nagpo-political commentary kung may presyo naman, Diyos ko. Ayun, sabi ni Jericho Andrew, "Joy may sinend ako sa'yo." Ayan. Ayan maraming salamat sa mga nagpadala pa ng ibang super sticker, Kuya Archiel, maraming salamat. Judy Ann Barkiliam, thank you very much madam. Ayan. So yun, so yun yung una 'no, yung kay ano, kay Sian Gasa naglabas ng video niya sa live, inalis ni Meta. Ano masasabi mo po dun madam? Gano'n. Actually pag-usapan natin 'yan, yung kay Sian Gasa. Inalis na ba ni Meta? Inalis ni Meta? Oh, ayan, okey. Ayan sige. Nandito ako sa pinakadulo ng comment section so para ay ano 'no. Yes, inalis na. Okey. But anyway, let's talk about it. Kasi baka mamaya ano rin nila yan, eh, way rin nila yan na parang, inalis ni Meta siguro kasi 'di ba si Meta known naman talaga yan na nagse-censor and what not, ganyan. So para kunwari totoo rin sila, totoo yung sinasabi nila, ganyan, inalis ni Meta. I'm not sure kung inalis ni Meta or si Zian Gasa rin ang nag-alis. Ewan ko, siguro malalaman ba natin kung si ano, kung si Sian Gasa or si Pebble ay si Pebble, si Sian Gasa or si ang pangalan nito? Sian Gasa or si Meta ang nag-alis nung video? Si Meta. Inalis madam ang live niya. Okay, first and foremost, sabi ko nga, ang silbi lang naman kasi talaga ni Sian Gasa sa social media world, especially kapagka nagsasalita siya about politics, is pina-delete daw ng COMELEC. Hmm, pina-delete ng COMELEC? Kasi siguro yung insinuation na yung COMELEC, eh, ano, kapag may screenshot si Sian Gasa na censored siya. Ano, ewan ko, hindi ko alam, yung sa pero duda ako dun sa tinanggal-tanggal, ganyan. Kung pinatanggal ng COMELEC baka yan mas plausible pa yung ganong request. Kasi basically parang very libelous yung sinasabi niya sa part ng COMELEC. Ayun, sa part ng COMELEC. So yun yung nakakaloka dun. But anyway, I actually took down some notes doon sa sinasabi ni Sian Gasa. Kasi yung ano 'no, yung sinasabi ni Sian Gasa, sinasabi niya yung mga, yung Miro daw ay parang pinush na maging provider para sa, electronic ano ng election ng 2020, electronic provider ng 2025 election. Very vague talaga yung sinasabi ni Christian Gasa. At the end of the day, yung sinasabi niya will really hurt COMELEC. COMELEC talaga yung sinisiraan niya doon ng bonggang-bongga. And I think hindi naman talaga COMELEC yung gusto niyang tirahin doon. Kasi ang gusto niya talaga, ang intention niya talaga is to connect the Dutertes doon sa Miro. Kasi sinasabi niya, yung contractor daw yung Miro daw, yung mga local partners daw ng Miro ay mga contractor daw ng build ni PRRD. Ganon. Ngayon, he did not speak of what exactly are the disqualifications. What are the disqualifications of these people na naging local partner ng Miro? 'Di ba? He did not talk about it. Ngayon, si Sian Gasa, of course, bilang tao na bayaran, bilang tao na wala naman talagang alam at pinaparot lang kung ano yung sinabi sa kanya na kung saan bayad naman siya doon, he would deliver it in such a way na akala mo talagang parang, "Grabe, nakakasuka, gano'n." And of course, idiots who do not understand processes, they would make a judgment based on the emotional value of the video, 'di ba? Ayun. So yun yung ano dun 'no, yun yung parang nabayaran. Si Sian Gasa, Sian Gasa, Diyos ko po. 'Di ba nga yung ano, anong tawag dito, 'di ba may nag-post yan before na, "Ang bobo naman ng kinuha ng PR nito, ganyan. Kung ako yan, ganito ang gagawin ko." 'Di ba meron siyang mga gano'ng statement? Paid PR si Sian Gasa, 'di ba? Kaya nga sabi ko, ang value lang ni Sian Gasa, every time is going to say something, every time is going to talk about, ano 'no, politics. Ibig sabihin, yun yung paid narrative. Yun yung paid narrative. Wala nang ibang ano yan, wala na Diyos ko po, ba't tayo nagpapapaniwala sa isang convicted felon, 'di ba?
Ayun. Yung kitaan mo sa China mas malaki daw sa'yo, eh, kaysa kay Ellie, sabi ni Renz Jerome. Paano po? Kanino po kukunin yung bayad? Renz Jerome. Kanino ko kukunin yung bayad sa China? Nagpunta na nga ako sa China, eh. Hinanap ko na nga kung saan yung bayad, eh. Ni allowance nga wala. Ano, Renz Jerome? Bilis. Pero si Madam Ellie, inamin niya sa'kin. Inamin niya sa'kin 'no, na 10 ang hawak niyang BBM vloggers at naipit siya sa sitwasyon, wala siyang magawa. Ano? Kunwari ka pa, "Hindi, Jerome, mabilis. Asaan yung proof mo na ano, na bayaran ako ng China? Bilis." At ano yung ibig sabihin mo dun sa bayaran ng China? Like, what do they pay me for? Bilis, Renz, oh. Bilis. Oh. Akyat, Renz, wag masyadong Diyos ko po, yan na naman tayo, eh. 'Pag kayo kinokompronta, wala naman kayong masabi. Bilis. Nakatikim ka daw kasi ng free food, Joey, traidor ka. Ang cheap 'no? Free food lang pala. Free food lang pala. Diyos me. Bilis na! Ikaw ang nagsabing bayaran ka. Ano? Ikaw nagsabing bayaran ka. Ang sabi ko, malaki kitaan mo sa China. Reading comprehension. Tanga ka pala. Ano ba yung tawag doon sa kita? Ano ba yung kita? Renz Jerome. Ano ba pagkakaintindi mo doon sa kita? Bilis! What is the difference between bayad and kita? Renz Jerome, reading kompre-kompre ka pa dyan, putang ina mo ka. Bilis, anong difference nung malaki ang kinikita mo sa China at yung binabayaran ka ng China? Bilis! Paki-differentiate. Renz Jerome, bilis. Bagay tali-talino, hindi mo naman kaya mag-differentiate. Diyos ko po! Bobo mo, Jerome. Akyat, Renz. Kunwari pa, pa-smart pa kunwari, ikaw ang nagsabi na kineme, ganyan-ganyan. Na sinabi ko malaki. Bakit pag ikaw ba malaki ang kita mo? Anong ibig sabihin nun? Pag malaki ang kinikita mo sa isang bagay, ano ibig sabihin nun? Tang bobo! Diyos ko! Feeling smart! Ikaw ay nagsabi na bayaran ka, sinasabi ko malaking kinikita. So pag malaki ang kinikita mo, naaano ka? Natotorjak ka, ibig sabihin. Ang laki ng kita ko sa ano, ang laki ng kita ko sa pagtitinda ng sa malamig at gulaman, ganyan-ganyan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, binabayaran ka ng mga taong bumibili. Oh, ang puta. Ewan ko sa'yo. Oh, alam ka naman kikita ka ng malaki na wala man lang nagbabayad sa'yo. Sige nga, can you please tell me any kitaan in the world that doesn't involve payment? Bobo, putang ina mo, Renz Jerome. Ewan ko sa'yo. Dali-dali lang, alam mo yung pinapadala nyo ditong mga basher, tali-talinuhan ninyo para maganda, para masaya. Okay, so anyway, balik na tayo dun kay Christian Gaza. So yung kay Christian Gaza, yun yung number one, whatever narrative that he is saying, that is the paid narrative. Okay? That is the paid narrative. Bumili, ano ba binebenta mo? Hindi lahat ng kita. Oh, bilis, ano yung kita na ano, hindi lahat ng kita sa product, tanga. Sino nagsabing product? You're being paid for your service. There are two things that can be part of the commerce of man. Product and service. Kaya mo nagsabing product lang ang nababayaran, tanga. Sino nagsabi na product lang nababayaran? Ikaw ang walang comprehension. Meron bang nagsabi dito na product lang ang binabayaran sa mundo? Renz Jerome. Ano? Renz Jerome. Naku, alam mo Renz, sa totoo lang, hindi mo kaya usapan dito. Tulog ka na. Tulog ka na. Kung hindi ka aakyat, Renz Jerome, yung next na comment mo, I am just going to block you, ha? Okay? I'm just going to block you, okay? Ayun. Nakakadalawang kabobohan ka na eh. Huwag mo sagarin. Ayun. Meron lang tayong ilang pagkakataon sa pagiging tanga. Okay? Huwag sagarin. Okay, huwag sagarin. Ayan. So okay na 'yon.
So, Christian Gaza, whatever he is espousing, that is the paid narrative. Christian Gaza himself admitted in many of his posts, not entirely not entirely na saying na binabayaran ako for this or for that, but he somehow admitted na paid PR siya. Ganyan, na paid PR siya. Ilang beses niya nagpo-post siya before na na ay ang hina rin ng PR nito ni ganyan kung ako yan. Ayan, meron siya mga ganong comment eh. Meron siya mga ganong comment before. Ayan, hello Joe O'Hara, hello, hello. Ayan. So, yun. Yun ang diyan, yun yung mga kwento diyan. Ngayon yung sinasabi ni tungkol naman dun sa substance na sinasabi ni Christian Gaza. Hindi kasi malinaw na parang ano ba yung disqualification nung Miro na dapat hindi sila na-awardan ever. Kasi parang takang-taka si na mag-isa lang daw ng Miro na nag-bid. At bakit daw nanalo? Mag-isa lang daw niya. Ba't yung in-approve yan? Ganyan. Okay. Unang-una, gusto kong malaman, ang tawag dito, ang tawag dito, kung ilan ba ang provider ng electronic service, yung ilan ba ang provider ng electronic election? Yung parang Smartmatic. Ilan ba yung nag-i-exist na ganyan sa mundo? I mean, it's a legitimate question, ha? It is a legitimate question. Ayun. So ngayon, pag isa yung nag-bid, ibig sabihin ba nun, isa lang yung ibig sabihin ba nun hindi na ba siya dapat hindi na ba dapat siya kunin or i-adopt dahil nag-iisa lang siya? Magiging kapani-paniwala sana yung sinasabi ni Christian Gaza kasi ang nun, well, siguro ang magiging pinaka-prudent na way doon, kunwari isa lang yung nag-bid. Okay, pag meron lang isang nagpa-bid, isa lang yung nag-file ng bidding, ganyan, you give yourself a time in order to look for other provider. 'Di ba? To look for other providers. Sabi ni Corlex, niche market ang election system kaya konti lang ang bidder. Correct. And Smartmatic is already disqualified. Ngayon, si Miro, it has to operate dun sa magnitude ng pag-operate ni Smartmatic kasi national election yun. Remember, di ba nga, sabi dun sa kaso dun sa Amerika, na yung Smartmatic, ang ipinagyayabang niya is that kliyente niya ang biggest democracy in Asia. Tayo yun. 'Di ba? Tayo yun. Ngayon, okay, so ngayon, sinasabi ni Christian Gaza na, naku, kawawa naman ang eleksyon, ganyan-ganyan, ineme-ineme, ganyan-ganon, na parang madadaya ang eleksyon, eme-eme, ganyan-ganyan. Sa isang banda, ang iniisip ko dyan, nung hindi pa tinetake down yung video, kasi sabi niya, tinake down na yung video Nung una iniisip ko dyan, it might be a good indication. Kasi kung ang drama kasi ni Christian Gaza is that, the election is going to be rigged kasi may kinalaman daw ang Miro sa mga Duterte. Yun yung sinasabi niya. Which is crazy, no? Na parang ano mapapala ng Miro sa mga Duterte ngayon? Wala na sila sa pwesto. 'Di ba? But anyway, if Christian Gaza is saying na magkakaroon ng dayaan sa eleksyon at hindi mapagkakatiwalaan ng resulta ng eleksyon, I am hearing the other way. Kasi kung yan yung paid narrative ni Christian Gaza, ibig sabihin, ito yung silver lining dyan ibig sabihin, the current administration do not have full control of Miro. Diba? Ibig sabihin, this administration or whoever paid Christian Gaza is telling us that they do not have full control of Miro. And that is good for us. Diba? And that is good for us. Now, ito yung nakakatakot. Bakit tinanggal yung video? Diba? Bakit tinanggal yung video? Yung claim kasi ni Christian Gaza that naku, election kasi yung yung local partners niyan mga kakampi ni Duterte. Ganun kasi yung gusto sabihin ni ganun yung gusto sabihin ni Christian Gaza. 'Di ba? Ganun yung sabihin ni Christian Gaza na ang tawag dito, yung election hindi magiging maganda simply because yung mga tao behind that Miro are people na close kay PRRD sa PRRD administration. So ngayon, since that is the case, ang merong hold sa election 2025 are the Dutertes. It doesn't make sense. It doesn't make sense because una sa lahat, wala na mga Duterte ngayon. Pero may Miro pa rin. It is not in the best interest of Miro na hindi sumunod or
ipakita na sila ay paborable sa mga Duterte. Diyos ko po naman. 'Di ba? Maybe Gaza is paid by the group against BBM like Risa, etc. Sabi ni si Hayam. That's possible. Kasi Duterte ang target eh. Duterte ang target eh. Without thinking the possible effect of that against the BBM administration. Kasi it will not look good on the BBM administration. It would look like na para bagang ang hina-hina ng BBM administration that they do not have control on Miro. Okay? But anyway, ang isa pang nakakaloka dyan, dahil tinanggal na yung video, kaninong interest ba yun, ano? Siyempre sa Comelec. Well, Comelec, if Comelec ask Facebook to take it down, that's a reasonable way of removing the video of Christian Gaza. Ganon. Kung hinayaan kasi yung video na yun na mag-perpetuate lang, it will really not look good on the administration. Sabi ni Carlex, ang cringe pa totoo, sobrang cringe. Tapos yung kung magsalita siya, yung talagang todo emotion, yung parang concern na concern ang estapadora. Ayun. Sabi ni Janeline Dala, double attack si Gaza, implied against the current admin, tapos express pagdating sa Duterte. Correct. Tama, Janeline. Ayun. Yon. So yun, lahat ng ginagawa nila puro nakafocus sa mga Duterte, threatened masyado sa Duterte comeback. Bakla Bayangga, parang bay yata siya, yun yata yung ano niya. Yun yung inamin naman yata niya yon na bay siya. Mind conditioning yung sinabi ng cooking a mash siya. Cringy naman talaga si Gaza ever since. So Joey, sa narrative nila, kaya nila i-take over ng Duterte ang election system through cheating. Well, ganun yung fino-forward ni Christian Gaza. Ganun yung fino-forward ni Christian Gaza. So, kaya nga parang pag content analysis mo talaga yung sinasabi ni Christian Gaza, it's very likely that maybe whoever paid Christian Gaza is one who do not like the Duterte and wala masyadong pagmamahal sa BBM administration. Yun. So, I think si Haya makes sense. So, sinabi niya na, it must be someone like Risa Ontiveros, yung grupo nila. Yeah, I think so. Kaso si Risa, sabagay, pwede rin naman. Kasi subtle lang naman yung kay sa BBM administration eh. Ayun. Subtle lang naman yung sa kay BBM. So pwede pa rin, pasok pa rin sa mga na baka grupo yan, mga yellows yan. Yung mga people who do not like the BBM administration but cannot attack them directly. So ang i-attack lang nila is the Dutertes. 'Di ba? But it doesn't make sense that the Duterte people, sila Inday or si PRRD, would be the one na mandalaya sa election. Bakit? Diyos me, wala na silang kakampi. Di ba? Pag sila ba yung magkocontrol ng botohan? Sige nga. Diyos ko. Kasi duda ko, Democrat-supported ang grupo ni Antivirus. Sabi niya, it's very clear na lahat ng mga pitch ni Risa Ontiveros, she's trying to get the support of the Americans. Ayun. Gusto nila palabasin na kung maraming manalo sa slate ni PRRD ay may daya. Kung mas maraming nanalo sa admin, walang daya. Parang ganun gusto nilang palabasin. Sabi ni Mary Ann Aswer. Ayun. Yeah, siguro ganyan. Pero it was taken down. So, 'di ba? Somebody is not happy, 'di ba? Whoever paid for that PR stunt, it really pisses off the in this situation, Comelec. 'Di ba? Ayun. Ngayon kasi gusto siraan ng Duterte. The same what happened to Marcoses before. Kaya pag ako naging presidente, di ako papayag, di makulong yung BBM at Tambi na yan. Totoo. They really have to pay for everything. Ayun. Sister party na Democrat, si Lloyda Lewis ang handler. Baka kasama yung istoryahe na taken down. Actually, yun rin yung una ko naisip, Riniel, na istoryahe rin yan, yung tinake down. Ay, kasi it will add more credibility to the story eh. 'Di ba? Ano man dadaya ang mga Duterte, ganyan. Kaso nga lang kasi the power is not with the Duterte. Ano ba? Yun yung number one na magde-debunk doon sa storya nila. Na parang, wala sa kanila yung power. Wala nga silang kakampi. Di ba yung sa Hugpong, ang nandun na nga lang, what was that report? When was that? Na yung ang pangalan nito, yung natitira na lang na Hugpong is yung mayor ng Samal. Kasama si Inday. Dalawa na lang sila.
nasa best interest ng alkansya ng bagong Pilipinas ang mandaya sa halalan. True. Ngayon, if they're going to push diyan sa story na yan that Miro is controlled by PRRD, it doesn't make sense. It is definitely going kasi kunwari ang BBM administration, magko-consolidate rin ng funds yan for election eh. So pagka kunwari, ang pinapakalat nilang narrative, it is the Duterte who has the control of the election. So the funds are gonna go to the Dutertes? Ayaw nila yan. Diba? Diba? Unang-una, kaya nga naglilipatan lahat ng politiko sa BBM administration because they are the administration. They would have better control of everything because they have all the resources. Ayun. So yun, so sabi ko nga, ang value lang naman ni Christian Gaza sa social media is that whatever it is that he is saying, that is the paid narrative. Ayun. Yun. Wala nang iba. As simple as that. Ayan. Si BBM hindi lang sinungaling at magnanakaw, makapal pa ang muka. Hindi siya inform. Talaga Ma'am Joey, takot sila ngayon sa mga Duterte. Sinisiraan nila pa natin. Yeah. True. Ayun. Okay. Ngayon, actually nung last na live, gusto ko nang banggitin yun. Hindi ko sure kung nabanggit ko last live o hindi. Parang hindi ko yata nabanggit. Yung hindi na ginawa ni BBM na caretaker si Inday Sara. So parang clear, nabanggit ko pala pero in ano lang. Hindi na ginawa ni BBM na caretaker si Inday Sara kasi di ba nagpunta siya ng Laos. Ang ginawa niya, nag-ano siya ng Execom. Nagbuo siya ng Execom. Well, simply because the political alliance is over. Wala nang alliance. So, kumbaga, Inday Sara doesn't enjoy the trust and confidence of the president anymore. So that is why ang kanyang mga caretaker na ay hindi na si Inday. Oh. Madam, doon tayo sa kay Mary Ann. Change topic tayo kasi gigil si Glenn, si Senator Bato. Ano? Kasi gigil si Senator Bato, doon may tao daw na taga Malacanang nag-usap sa kanya. Ano ka ba, napagkwentuhan na namin to nung isang araw, ng bonggang-bongga. Pinanood pa nga namin yung hearing. Ayun. So anyway, hindi na nga si Inday. So tinanong ng actually sa akin hindi man big deal 'yun. Hindi man big deal 'yun. Hindi na pinagkakatiwalaan ni BBM si Inday eh. Talagang the political alliance is already broken eh. So talagang hindi niya na i-appoint si Inday as wala kumbaga talagang talagang basag na talaga ang relasyon. Ganon. So ngayon nung ganyan na yung sitwasyon, sa mga interviews natanong siya na ano masasabi mo na hindi ka na raw kino-consider na friend ni Inday Sara? Tapos mayroon sa mga etos. Ito yung sagot niya. Ang bagal ko. Wala kasi akong mouse. Wait lang ha. Ay mag-load ng page ko. Eto. Sabi niya, he's a little dismayed daw to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were. Maybe I was deceived. Tanginan. Nakakalo. So, actually, hindi na masyadong big deal sa akin yung hindi niya ginawang caretaker si Inday. Kasi, hindi naman na talaga niya gagawin. Kasi si PRRD nga noon, ang tinatalaga niyang OIC, either si Medjaldea or si Maynardo Guevara. Pagka meron siya mga travel abroad. Walang ginagawa nga. Hindi man si Lenny yung tinatalaga niya noon. Ganon. Ay, walang trust. Sige, okay, fine. Di yun ang ganun ang iniisip mo. Di, okay. Hindi natin mapipilit yan eh. Siya ang presidente eh. So, his discretion will reign kung sino magiging OIC, ganon. Ang role naman ng vice president, basta mategi ka, siya ang papalit. Hindi naman nire-require na siya ang automatic na caretaker every time na umaalis ang presidente. So, I don't see any conflict doon sa decision na yun ni BBM, ganon. So, parang, ang nga lang nun kasi talaga is, parang pinakita mo talaga na ginamit mo na talaga si Inday, ganon. So, ngayon, syempre, sabi niya, but maybe I was deceived. Nadidismaya daw siya na hindi na siya kino-consider na friend, ganon.
Hindi ko alam, siguro dahil sa lumaki itong si Bongbong Marcos sa isang malaprinsipe na lifestyle. I don't think Bongbong Marcos understand the meaning of friends. Kaya sa kanya, siguro kapag kasinghutan niya, kainuman niya, or kung ano mang mga kabisyo na kasama niya na gumagawa, yun lang, dun limitado ang pakikipagkaibigan niya. Ganon. Hindi kasi naiintindihan ni Bongbong. Alam mo Bongbong, ang friendship, two-way yan. Hindi lang yung laging ikaw lang ang nakikinabang. Pinakinabangan nyo si Inday ng bonggang-bongga. Nakuha nyo ang boto because of Inday Sara. Nakuha ninyo ang amor ng tao because of Inday Sara. Pero, nung ang panahon na ikaw ay dapat maging kaibigan para kay Inday Sara, wala kang ginawa. 'Di ba? Kinaibigan nyo si Inday Sara noong 2022 para maging popular ka, para ma-ensure mo ang panalo. Okay? Para ma-ensure mo ang panalo. Ngayon, niligawan niyo siya, sinabi niyo parehas naman kayo ng mga isinusulong na whatsoever, ganyan-ganyan. Di ba sinasabi naman ni Inday Sara kung ano yung mga plataforma niya nung election eh. And it comes with it that if you are friend with that person, that you're going to support the advocacy of that person. Ano na ba ang pinakita mo, Bongbong Marcos, na pagsuporta kay Inday Sara tungkol sa kanyang mga advokasya? Anong nangyari sa mandatory ROTC? Anong nangyari sa budget ni Inday Sara? Anong nangyari dun sa unang hiling ni Inday Sara na maging DND secretary? Hindi mo siya sinuportahan. 'Di ba? Bangag din si Sara, tama ba yung ini-imply mo, Joey? Sabi ni Chad. Chad, san parte yung ano? Kaya hindi siya kinoconsider ni Inday Sara na friend eh. Chad, ang requirement dito, kayang makinig ng buong sinasabi, hindi yung nag-cherry pick. Hindi ka makakasabay dito, Chad. O gusto mong umakyat? Pwede ka namang umakyat, Chad. Pwedeng umakyat, Chad. Bilis. Yung mga ganyang style kasi, style ano yan eh, style kupal. Yung mga pipiliin mo lang yung isang parte, tapos hindi mo iniintindi yung lahat ng sinabi. Bilis, Chad. Kasi yung mga ganyan, hindi yan umuubra dito. Bilis, Chad. Yung gusto mong baligtarin, yung you want to use what I say against me, mga ganon. Hindi uubra yung mga ganyang kabobobo dito sa live na to. Chad, akyat, yung link nandyan. Si Chad ang pumalit sa kanina, babay na din dapat siyan. Sobrang AKA reading compre naman. Bilis, akyat! Mentalidad ng isang addictus de benedictus na presidente. Ang akala niya, friends sila, di ba? Ibig sabihin, sinasabi mo na nagkasinghutan si BBM, si Sara. Bakit? How did you come up with that, ano? How did you come up with that, how did you come up with that? Is it a condition sine qua non? Bilis, Chad. How did you come up with that? Because I said na ang mga kaibigan kasi ang idea kasi ng kaibigan ni BBM ay doon sa kung sino yung kasama niya sa mga bisyo niya and things like that, ganon. So ngayon, you made it as a premise na kaya naging kaibigan ni BBM si Inday ay dahil nagganon din si Inday. Ganon ba, Chad? Ganon ba, Chad? Ganon ba, Chad, yung sinasabi mo? Exactly. O, tatanga-tanga ka. Tatanga-tanga ka, Chad. Okay? Ang sinasabi ko, na si BBM, hanggang ganun lang yung level ng pagkakaibigan na alam niya. Okay? So, kaya nga si Inday, tinuring niya ng hindi kaibigan si BBM, there's no common ground. There's no common ground. Yung bisyo is an interest of BBM. Kung sino man yung kaibigan niya ng matagal na panahon. No? Yan sila Anton Lagdameo, sila Tony Boy Cuangco. Ay, sorry, ano yun? Tony Boy, sino kayo yun sa Pearl Farm? Florendo, si Tony Boy Florendo, ayan. Yung ex ni Cathy Binag.
Ang ibig sabihin nun, Chad, o sige, ano natin, kausapin natin si Chad na parang grade 1, ayan. Eh, di ba friends ang tingin, di ba friends ang tingin, ano yun? Asa na yun? Eh, di ba friends ang tingin niya kay Sarah, ang gulo makausap, sabi niya ganun. Si Chad naman, nagbobobobobohan. Ganon. Ang ibig sabihin nga nun, si Bongbong Marcos, ang idea niya sa friendship, kung ano lang yung mga kasama niya ng pangmatagalan, ganyan. Yan, si Inday Sara, she doesn't want to, she doesn't want to indulge in those kind of things. Ang basehan ng kanilang friendship is totally different kumpara dito sa mga to. Yan, kaya hindi nag-last yung friendship, Chad eh. 'Di ba? Eh di kung nagsisinghutan sila ni Inday ngayon, eh di sana friends pa rin sila, tanga. Di mo naisip yun, Chad? Eh di kung nagsisinghutan pa rin sila, di dapat friends pa rin sila ngayon. Ano, Chad, masyadong yung pinipilit mo yung, alam mo, naiintindihan namin yung mga pinag-uusapan namin dito eh. Pero ikaw, gusto mong maging sobrang mayupik na kailangan i-insist mo na, di ba kung friends, nagsisingutan, hindi nagsisingutan din sila ni Sarah. Yung parang sobrang tanga, actually. Ayun. So, feeling ko ikaw, wala ka ring friends. Feeling ko wala ka ring friends, ganyan. Ayun. Block mo na yan, kumita na si Chad. O, sige, may pera ka na, Chad. Yung next na comment mo, block na, ha? Next na comment, block na. Either makinig ka na lang, or yung next na comment mo, block ka na. Ayun. Ayun, so anyway, sinasabi ni BBM, is a little dismayed na hindi na raw iniisip ni Inday na magkaibigan sila. Parang, hindi kasi ganun yung friends. Hindi ganun yung friends. Nasasabihin mo lang na friends kayo, tapos friends na kayo. You know, ang friendship, may ano yan, may effort yan from both sides. Hindi yung isa lang yung bigay ng bigay, hindi yung kabig ka lang ng kabig. Ganon. Ayun. So at the most, siguro magkakilala lang kayo. Ngayon, nung kinonsider ka siguro ni Inday na kaibigan, kasi nangako kayo na susuportahan niyo si Inday. 'Di ba? Eh hindi niyo naman sinuportahan. 'Di ba? Hindi niyo naman sinuportahan si Inday. So bakit pa kailangan ni Inday na tawagin kang kaibigan? Kung hindi niyo naman susuportahan si Inday sa mga gusto niyang mangyari. Kasama niyo si Inday na nangangampanya noong 2022. Sinasabi ni Inday lahat ng pangako niya sa mamamayang Pilipino noong 2022. Pagkatapos, nung nakuha niyo na yung power, ikaw Bongbong at yung mga barkada mo, sinuportahan niyo ba si Inday? 'Di ba? So ngayon, bakit pa iisipin ni Inday na kaibigan ka niya? Sobrang kapal ng mukha. Grabe talaga yung pagka-addict nitong baliw na to, no? Kasi talaga kadiri talaga. May sinabi si VP, ang kaibigan niya si Aimee, si BBM sabit lang, gawa ng nakiusap sila maging. Oo, actually narinig ko rin 'to, eh. Ano kaya masasabi ni Aimee sa statement ni BBM? Pinagmukha lang talaga ng mga Marcos na manggagamit sila. Well, ano 'no, Senator Aimee is really in a very, very difficult position. So kasi, I mean yung mga ganitong yung mga ganitong statement ng kapatid niya, this really is going to reflect on her. At talagang lalong magpupuyos na galit yung damdamin ng mga tao pagka yung ito yung kapatid mong itinulay mo kay Inday Sara, 'di ba? Ito yung kapatid mo itinulay mo kay Inday Sara. So, yun. So, anyway. Eh, di ba galing sa budget ng OP yung confidential fund ni Sarah? O, ano naman ngayon, Chad? Ano ngayon? Anong pinupunto mo? Anong pinupunto mo? Yun nga yung reason. Yung sa confidential fund issue. Ipinagtanggol ba siya ni BBM? Eh, yung confidential fund na yun, galing sa opisina ng Office of the President. 'Di ba? Anyway, no, tapangan na lang natin, Chad. Ayan yung link. Ayan yung link. Pag masyadong pa-vague, pagkatapos masyadong, ano ang tawag dito, wag na. Nakakagulo lang eh. Ha? Okay na, Chad?
Ayan yung ano, ayan yung link. So, anong issue regarding sa confidential fund ni Sarah? Yun hindi natin maintindihan sobra. Ayun naman, yung ano, yung ayun pabibo pero bobo naman. Yung paano, pagawa ng kontrobersya, pero hindi naman mapanindigan yung gustong ipunto, gano'n. May hearing na naman ang Congress sa OVP. Remember, ang chairman ng Good Governance and Public Accountability ay si Joel Chua. Si Joel Chua ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project since 2022 hanggang May 2024. Ayun. So yun, Miss Joey, wala kaming paki kay Imee na yan sa nangyayari. Isa rin siya sa mangga. Halata naman kung saan ang tingin yung magbe-benefit siya, doon siya lumulugar. Politiko eh. Ayun. Siya din naman kanina si Jerome. Ayan, feeling ko nga. Ayun. Statement ni Marcos ang yung tamad ka pero ang hilig nila magturo. Pasok ng issue, hindi naman mapanindigan ni Chad. True. Ayun. Sinabi ko ba, oo nga, kaya nga itong tinatanong. Sabi ko ba, sabi ko lang si BBM nagbigay ng budget. Oo, problema mo. Yun yung problema sa iyo eh, Chad eh. Yung sasalita ka pagkatapos hindi naman dudugtungan. Tapos pa inosente ka later on. Teka nga, iba-block na kita. Nanggugulo ka lang eh. Hmm. Ayan. Sige, bye-bye na Chad. Tulog ka na. Gawa ka na ng bagong account. Ayan. Miss Joey, Miss Joey sa mga ginawa kay VP Sara, siya pa may kasalanan according to Bangag. Yun nga, sobrang I think it has something to do with the ano, no? Yung spoiled brat kasi. I think lumaki kasi siya talaga sa principal lifestyle. Everybody is being given to him. And in fact, yun din yung isa sa mga, kung mapapansin mo, pati yung behavior ni Senator Amy, kinikater niya na parang i-shield, i-protect yung kapatid niya. And yun yung nakakairita. Kasi parang, di ba, parang, can you just, pati si Imelda ha, yung talaga pinoprotect talaga nila si Bongbong, na parang, can you please just let your brother or your son na tumayo sa sarili niyang paa? I mean, kung ginroom nyo rin naman pala para maging presidente yan, sana isinama nyo na rin yung sana isinama nyo na rin yung di ba, yung hindi yung parang lahat ng gagawin niya, kailangan ihahandog sa kanya. Eh hindi, di ba? Literal na baby, damulag. Yes, I think he's a big baby. And ngayon, kaya sila okay ni kaya sila okay ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos with all her faults, with all her inaasikaso niya kasi at saka inaalagaan niya ng bonggang on a personal level Kaya sila okay ni Bongbong. Kasi mother ni Lisa si Bongbong ng bonggang-bongga. Ganon. 'Di ba? Yung attitude niya na consider it done. 'Di ba ganun yung mga niya, yung mga salitaan ni Lisa Marcos. And for a weakling like BBM, kailangan niya ng ganun. 'Di ba? Ayun. Yun yung nakakadiri doon. Ayun.